Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for December 8, 2023. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong December 8, 2023? December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Papasok na kayo sa inyong beginning sa inyong buhay. You're taking an action. May progress na. Okay. You are flexible. You are ready sa mga darating na challenges or obstacles sa inyong buhay. Nagkaroon ng transformation sa inyong buhay. Ikaw po ay handa sa pagbabago. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Wow! May nakita akong commitment dito and proposal. It might be proposal ito sa magkarelasyon or proposal ito ng isang trabaho. Nagkaroon ng partnership dito or contract. So this is also transformation. Dalawang cards na nagsabi na may ganap na transformation sa araw na ito. Karoon ng commitment, proposal, partnership, nag-level up na kayo sa inyong relasyon, sa inyong trabaho, sa inyong sarili, or sa inyong partner sa buhay. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. This is also transformation po. Tatlong card na po nagsabi na may transformation. Pero dito, nagkaroon ng ending. Ending with new beginning. So, ingatan ng inyong sarili. Baka kasi nagkaroon ng pagkawala ng isang bagay or isang tao. This is also means, nagkaroon ng loss of money. So, ingatan ang kaperahan nyo. Basta po may ending with new beginning dito. Tapos ingatan na inyo sarili kasi may nakita akong magkasakit or nagka-depression. So take care of yourself. Depression man ito or anxiety. Pero ito yung tatlong ito is transformation ito eh. Transformation, may ganap na new beginning sa inyong buhay. So some of you handa po sa pagbabago na ito. Maaring may nag-break up, maaring may ending with new beginning, like for example, tinanggap nyo yung proposal ng isang kumpanya sa trabaho or proposal ng inyong partner. Nagkaroon ng pag-level up. So, ending sa inyong, like for example, kung sa mag-asawa ito or sa, anong tawag nito? Mag-jowa. Ending yan ng isang pagiging single nyo. So, nag-level up na kayo, patungo na kayo sa marriage. Ayun. Or, so kung sa trabaho man ito, nagkaroon ng end of contract, tapos papasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay. Like for example, may proposal kasi dito bagong commitment. So, this is a new contract. Okay?
Spirits guys, ano po ang message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023? Releasing soul partners, contracts, and past lives. So, ayun, may kontrata talaga. May kontrata dito. May kontrata po, commitment. So, this is the clarification of your card here. Meron din dito releasing of soul patterns. Okay? Maybe this is your old emotion. Nirelease mo siya and nagkaroon ng transformation kasi nagkaroon ng releasing of negative emotion, yung alaala mo sa past, nag-decide ka nang mag-move on, you're taking an action. Ayun. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023? May tanong dito. What are you clinging on to? Spirits guys, ano po ang energy sa araw nito ngayong December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Spirits guide, December 8, 2023. Clarification of this card po. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Career and money ngayong December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Clarification of this reverse card po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. Spirits guide. Clarification of this reverse card. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, maaari nyo pong bisitahin ang ating channel. Scroll down nyo lang po. Andun po yung 2024 Gabay Tarot Reading at saka December 2023 Monthly Gabay Reading. Uploaded po yun nung November po. So, check nyo po sa channel natin. Maraming salamat po. Ngayong December 8, 2023, nagkaroon po dito ng pagkakaisa. You're making memories then. May plano kayong mag-outing, may ganap na reunion, may nakikita akong nag-spend time ka sa inyong anak o sa mga bata. Pwede din nag-reconnect ka ngayon sa inner child mo. You're connecting to your own inner child will refresh you. Magkaroon ng healing kung mag-reconnect ka sa inyong inner child. So, connecting to your own inner child will refresh you. Nag-spend time ka rin sa old friends mo o sa mga taong parang pamilya mo na rin. So, this is all about spending some time sa mga taong malapit sa inyo. So, posibleng may pagpatawad din na mangyayari dito. Okay? This is a new beginning. Kung may forgiveness kasi, may transformation or transition or new beginning na magaganap. Okay? Ayun. Nagkaroon ng pagkakaisa, forgiveness, ang ganda.
Aha. Okay. Nagkaroon ng movement din dito eh. This is also movement. Movement. Dalawang cards na po nagsabi na movement. So, this is the clarification talaga sa kanilang this is the clarification of your first card here. Okay, so nagkaroon ng quick action. Sa araw na ito, may mabilisang pagdidesisyon. Darating na ang inaantay mong mensahe. May parating na blessings na magbibigay ng saya sa iyo. Maaring may travel ito na magaganap o isang bagong tao na darating sa iyong buhay. May nakikita rin ako dito na may gulo na nangyayari o may ganap na away. Pero don't worry, may forgiveness po na mangyayari. So, may pagkakaisa at pagpatawad. So, ayun. Sa career and money nyo po. Okay. So, this is a reverse card po. Nagkaroon po dito ng isang materialism. So, check nyo yung kaperahan nyo kasi baka nagkaroon kayo ng materialism or naging materialistic kayo or maaaring kasamahan nyo to sa trabaho. Okay, so ingatan ang inyong kaperahan, huwag mag-overspend, baka kasi magkaroon ng pagka-disbalance. Pero wala pa akong nakikita ang disbalance dito. May advice lang po dito na kailangan yung i-control ang pag-overspend po. Kontrolin ang inyong kaperahan. Okay, so ayun nga, may hindi marunong magpahalaga sa trabaho dito. It might be you, it might be your kasamahan sa trabaho. May nagsaselo sa inyo dito. Ito ay yung ka-workmate nyo, kasamahan nyo sa trabaho. May nakita ko dito hindi marunong mag-handle ng money, naging materialistic po. Kaya may warning dito. Nag-remind po yung card sa inyo na kung hindi pa ito nangyari, so kailangan maagapan. Okay? Tapos kung hindi ito ikaw, so better kausapin mo yung kasamahan nyo sa trabaho. Naging materialistic dito eh. May taong di maasahan sa trabaho. May hindi marunong magpahalaga sa kanyang trabaho. May taong hindi maasahan. So instead of getting angry, instead magalit ka sa kanya, have a conversation with them about expectations mo and make adjustments where necessary para mag-meet kayo. Para maunawaan ka niya, maunawaan mo rin siya, at palalahanin mo na ganun nga, nagkaroon ng baka siya yung nag-overspend or hindi inalagaan ng kanyang trabaho. Okay? So, ingatan nyo lang po yung sasabihin nyo sa kanya kasi magkaroon siya ng pagka-sensitive. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, some of you prangka eh. So, ingatan lang para hindi kayo magkaroon ng pag-aaway dito. May tao talagang nanghimasok sa inyong decision making. So, the clarification is a reverse card also. Okay, nagkaroon po dito ng isang clarity, katotohanan. May nalaman kang katotohanan, truth. Kasi may nagsaselo sa inyo dito. Alam mo kung sino ito. Itong manlolokong ito na hindi totoo sa inyo. Kaya pala nagkaroon ng pag-uusap dito. Okay, may naulit na namang problema na nagdulot ng trauma sa inyo. Ayaw mong alamin kung bakit ito naulit. So, bigyan nyo ng attention. Kausapin nyo kung bakit naulit yung ginagawa niya. Hanapan ng solusyon upang sa gayon maiwasan ito ulit. So, at least alam niya yung kakulangan niya, yung mali, para maiwasan niya to. Kasi baka naging habit niya to eh, yung pagpabaya sa trabaho, na madamay ka sa sipag mo, madamay ka sa kanyang pagpabaya. So, baka kailangan ng pag-uusap dito. Communication is the key. Baka magbago ito kasi may transformation ako nakikita dito.
may nakita rin akong forgiveness dito. Okay? So, sa buhay pag-ibig, this is a reverse card. Okay. May greedy dito or self-centered. Maaring ikaw, kapareha mo or kasamahan mo sa bahay or maaring itong kasamahan mo sa trabaho. Dala-dala mo yung problema mo sa inyong bahay. Ayun, may greedy dito na tao or focus sa material wealth. Another materialism. Dalawang cards na po nagsabi. Marahil ito ay yung taong naiinggit sa inyo marahil isang ama or father figure or ikaw ito na pinapahirapan mo yung sarili mo. You're pushing forcefully to see the results. So, babad ka sa trabaho. Focus ka masyado sa material wealth. Hindi siguro ito, some of you, hindi siguro ito na materialistic like nag-overspend. Pero may nakita ko ng overspend But sa pagkakaintindi ko, parang nag-overspend ka sa trabaho, tutok ka masyado, focus ka masyado sa material wealth. Okay. So, ayun, may warning lang po na pagbalansehin. Baka some of you, yung trabaho nyo, dala-dala nyo sa trabaho, paano na lang yung moment nyo sa inyong sarili at moment nyo sa inyong kapareha at sa inyong kasamahan sa bahay, sa inyong family. Naku, may nakita talaga akong loss of money po dito. Dalawang cards na po nagsabi po na may loss of money. So, ingatan nyo po. Kung hindi pa ito nangyari ngayon, dobleng ingat. So, ayun. Dalawang cards na po nagsabi na hindi marunong mag-handle ng money. May concern talaga kayo. It might be you, it might be your other person. May concern kayo. So, let's see. This is upright card. Nagkaroon naman ng fast action dito. Binigyan nyo ng solusyon po. May nangligaw sa inyo na very charming at passionate. Na very active kang suyuin. Sa mga may relasyon dyan, you are moving extremely fast. Pero try nyo muna mag-enjoy po. Sabi ng cards. Mag-enjoy ng moment without getting too carried away. One step at a time lamang. So, hinay-hinay, dahan-dahan lang po. Ilan sa inyo may makakatagpo ka ng ilan sa inyo may makatagpo ka ng bago while traveling? Kasi may nakita akong travel dito, di ba? So, ilan sa inyo makatagpo ka ng bago while traveling? Wow. So, ayun. Spirits guys, ano po ang ganap sa buhay single ngayon? Sa araw na ito ngayon, December 8, 2023. May naalala ka. Nag-overthinking po kayo. May naalala kayo sa past. Para po sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong December 8, 2023, Spirits Guide. Okay, you're taking time para ma-heal yung sarili nyo. Nagkaroon naman ng progress dito. Okay. Spirits guys, ano pa ang love ganap para po kay sa buhay mag-asawa at sa mag-jowa na Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 8, 2023. May biglaang pagbabago dito. So, 4 na card na po ang nagsabi na may new beginning sa inyong buhay. So, biglaan to may biglaan. May matanggap kayong shocking news po. This is a surprise. Maaring proposal ito. Okay, magganap ng transformation. So, 4 na card. Mangyayari talaga yan ngayong December 8, 2023. Para po sa magjowa, sa mag-asawa po.
Ngayon, December 8, 2023, Gemini, Libra, and Aquarius. Bakit naman ganito? May separation na ganap. May pag-traitor. Some of you. May bigla ang pangyayari. Ito pala ay connection sa inyong third card dito na may ending with new beginning. So, some of you makakaranas niyan. Move lang natin. I think okay na. Spirits guys, ano pa ang love message pa para sa mga single? Ngayon, December 8, 2023. May advice po dito na mag-health check-up po daw kayo. Health check-up kung kinakailangan. Ano pa po? Yung love message na po para sa mga single, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong December 8, 2023. Magkaroon ng healing dito eh. So, listen po kayo sa music para ma-relax kayo at makalma. Spirits guys, ano po ang love message na po para sa buhay mag-asawa at sa mga mag-jowa? Ngayon, December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, feelings, take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Spirits guys, ano pa po yung love message na po sa buhay mag-asawa at sa mag-jowa ngayong December 8, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, yin-yang, like the yin-yang symbol twin flames, contain an aspect of each other's character within themselves. Spirits guys, wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. Okay. Wow, find a way to abundance. Money, find a way to abundance. Spirits guys, wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. So, raise your standards. Spirits guys, ano po ang ganap? Ano po yung kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023? Believe in the impossible. Spirits guys, ano po yung kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023? Your hard work is paying off. Wow!
Find a way to abundance and your hard work is paying off. Ang ganda. So, recap tayo. Apat. 1, 2, 3, 4. So, apat na card po nagsabi dito na magkakaroon po ng new beginning sa inyong buhay. Some of you, magkaroon ng ending with new beginning. Some of you, nagkaroon ng new beginning sa buhay kasi may commitment. Like for example, proposal sa katrabaho, proposal sa pag-ibig. Na magkaroon ng transition, transformation. Okay. May paglilipat din ng lokasyon dito. So, this is new beginning also. May bago kayong partner sa trabaho or, ayun, nagkaroon ng partnership dito. So, sa love life nyo pa, may nakita ko ditong proposal Another commitment, another level up sa inyong relasyon. Pero some of you, hati yung new beginning. Some of you, nagkakaroon ng ending with new beginning. Maaring naghiwalay, kaya lumipat ka. Tapos, nagkaroon ng transformation or new beginning kasi lumipat ka. Or naging single kayo from in relationship. Okay? So, ayun. So, ingatan nyo lang po yung health mo kasi may sabi dito na pa-check up po daw kayo. Some of you kasi may nakita ko anxiety dito or depression. Or magkakasakit dahil sa stress. So, ayun, magpa-check up kung kinakailangan. Kung kailangan yung i-open up niya sa family or close friend nyo, genuine close friends nyo. So be it. Kailangan yung mag-move forward din dito kasi may new beginning Tapos, may tanong po dito, what are you clinging on to? Bakit kayo hindi makawala sa inyong past emotion? So, this is a releasing of past emotion. And this is also a contract, new commitment. Tapos dito, may blessing dito makatanggap kayo ng opportunity. Okay? So, ayun. May warning lang po dito na maraming blessings na dumating sa inyo. May warning lang po dito na wag mag-overspend kasi may nakita akong anong tawag dito? Materialism. Baka hindi nyo na malaya, na-check out nyo na, ayun. So, kailangan yung kontrolin yung kaperahan nyo at kontrolin din nyo yung sarili nyo kasi masyado kayong focus sa inyong trabaho Nakikita ko dito, wala na kayong panahon sa inyong sarili at sa inyong pamilya, sa inyong partner. So, ayun. Yun lang po yung concern dito. Ang pag-control sa pag-spend na you're spending too much sa inyong trabaho, focus masyado sa material wealth. So, that is a reminder. Tapos, yung pag-overspend sa isang bagay na hindi nyo siguro napansin. It might be you, it might be your kasamahan sa trabaho or sa bahay. Tapos, yung mga single dyan, you're healing yourself from breakup. And, ayun. May nakita ko dito na you're healing yourself, may ganap sudden change. Okay. 4 na card na nagsabi na nagkaroon ng sudden change, bigla ang pangyayari sa inyong buhay. Tapos, you're healing din po. May pag-aaway dito May pag-aaway pero magkakaroon ng forgiveness dito. Don't worry. You're taking time to yourself also here. You're taking time to your child, to the child, to your family. Bumabawi ka dito kasi nakikita ko dito focus ka masyado sa inyong material wealth. So, agad yun naman binigyan ng action na mag-spend time ka sa inyong family at sa inyong sarili. So, baka kailangan nyo pong magpa-check up po. Kasi 2 card na po nagsabi na medyo stress kayo or nagkaroon ng anxiety. So, ask for help. And marerelax kayo. Some of you marerelax kayo sa music. Karoon kayo ng relaxation and calm. And this is blessings also. Spending time to your family and to yourself, this is blessing.
Tapos dalawang cards din ang nagsabi din dito na may abundance na pangyayari. Kasi your hard work is paying off, ang sabi dito. So believe in the impossible. Raise your standards also. It might be this is for your career and money. Okay? Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, masahin niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. So, message from Archangel Sandalphon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, environments. Yes, ginawa mo na. Gagawin mo talaga ito pag spend time sa inyong, sa mga taong malapit sa inyo. You're spending time with yourself and to everyone. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Message from Archangel Zadkiel. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. So you have a support from your family and friends. So that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 8, 2023. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.